Ciao, ciao mga kadyon niya. Ayun na. Ciao. Ayun, ciao. Kita mo ba yan? Hala. Hala. Sino yun? Kape ko rito. Tapos na maglinis si Asi. Na. So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang umaga. Mga po. Umaga na mga ka-journey namin minamahal. Alas 2:30. Mag-alas 3 na ng umaga. So ako gising pa, halos ka alis-alis lang din lang eh. Makmak kasi naglinis dito yun, naglinis siya dito, dami yung ginawa, nagmap sahig, naglinis dyan, then ano mo na yun, nagkape, alis kasi na yung umaga ay ano sila, mayroon silang tinatawag na practice no sa kanilang as a choir member, as kasama yun si Yashu, si Dendin. Mayroon silang ano ngayon, practice ng 5:30. So ang ginawa ay doon na sila nag-stay sa church no, parang ano na rin pagbabantay gano'n, kasi may mga gano'n kasi na pagbabantay din, diretso pagbabantay na sa church. Kaya umalis na mga 1:30 yata ay nakalis sila. Ito madaling araw. Sumunod ako ay mainimot-timot muna dito mga ka-journey. Hindi ako makatulog eh. At ano lang, magkakape na lang ako. Hindi man ako makatulog. Ewan kung bakit. Nire-review ko kasi yung mga vlog na kahapon, ano, vlog namin ni Kaming news kahapon, yung patungkol dun sa lupa na amin pong nakita doon o napuntahan, yung lote na po. At marami nagsasabi na okay din yun. Meron namang iba na hindi okay kasi medyo ano yung lugar, yung bang gabundok kasi yung mga plastic scrap no, hindi yun matatawag na basura, yung basura yung mga nagagaling sa mga bahay-bahay na itinambak doon, hindi ano yun eh, malinis naman siya na klaseng mga materialis, hindi siya maamoy, hindi siya mabaho, hindi siya mabasa, hindi madumi no, malinis siya. Niya lang talagang gabundok siya tingnan kasi nanggagaling sa mga kumpanya yun na ginawa doon, kumbaga doon inimba kasi kaya pala nagkaganon yun doon na may mga tambak na ganon kadami dahil ang mga nagbababuyan doon sa gilid kasi ang gilid nung sa pinakababa pa noon, sa malayo pa doon pa sa pinakababa pa ay creek, ano po, ngayon maraming nag-aalaga ng baboy doon mga ka-journey, kabilaan yun kasi kumbaga itong creek na to dito sa kabila na to may nag-aalaga mga baboyan dyan, doon sa kabila meron din. Binanggit sa akin ng mga nadodoon, mga residente doon, sabi ko bakit dito nila naisipang itambak yan na sobrang dami. Ayun pala, ginagamit pa ng panggatong yun mga ka-journey, ginagamit siyang panggatong doon sa tag neto, yung ba sa pagkain ng baboy na
niluluto kasi ang ibang nag-aalaga doon ay hindi lang umaasa din sa mga feeds na nabibili. Ang iba doon ay hindi ko lang alam kung sa iba kung ganun. Dito sa Metro may mga nangungulekta ng mga kaning baboy kung tawagin dito sa mga bahay-bahay may nangungulikta niyan. Ngayon pagkatapos nakulikta nila yun, nakakuha na sila ng marami. Minsan na nga mga drum pa ganyan kadadami sa isang drum, puno yan sa mga kaning baboy na kinukulikta sa mga bahay-bahay at saka kinukuha nila ngayon yun. Pagka napuno na yung halimbawa ako rito magtambak ako maglagay ako dito ng isang balde tapos doon ko itatapon yung kaning baboy and then kukuliktahin yun sa mga magbababoy may mga babuyan. Niluluto kasi nila yun mga ka-journey, niluluto kasi nila yun. Kaya ngayon yung mga ganong plastic na mga nandoon, yun ang nagsisilbing pang nila, pang siga. Sa halip nagagamit sila ng gatong o kahoy, kahit yung kasi kapag sinindihan mo na yun at inilagay nila doon sa kanilang pinagsasaingan ng kaning baboy, nagsisindi naman kasi talaga yun. Oo, bate lang doon sa nabanggit doon sa nakausap ko, sabi ko bakit ang dami ginagawang gatong pero pinipilian pa din nila pala yun. Hindi lahat ng klase na yun na igagatong nila. Mayroong mga party doon na mga wrapper or plastic na yun ang ginagamit ng panggatong. May napapansin ako doon na isang gabundok din na puros kulay white siya na akala mo parang istro na panali pero white siya. Tinanong ko bakit ang dami niyan dito katulad nito, ano ba ito? So, yan din ginagawang panggatong yan dyan sa mga nagbababuyan na nag-aalaga ng baboy. Di naisip-isip ko, oo nga kasi pag sinindihan nga naman yan, kapag ganyan karami nga naman ilagay mo sa kwan, magtuloy-tuloy nga naman ang apoy nun. Kanya lang, hindi advisable para sa akin. Para sa akin lang hindi maganda yun kung yun ang magsiging panggatong nila. Dahil ang alam ko, maamoy pag sinusunog ang plastic, hindi ba? Pero ganun pa man, yun ang sabi kasi, yun daw. So kaya pala siguro na nagtambak doon, ito namang nasa pabrika naman, sinamantala din siguro na may nag-request ng ganito doon, tambak na dito, di ginawang tambakan tuloy. Ang nangyari, nasubrahan naman sa dami. Hindi na kayang agarin ng mga nagbababuyan doon sa sobrang dami na. Ngayon, pina-stop ata yun na maglagay doon. Ang totoo mga ka-journey, yung area na yun, nung nakita ko yung una na yan dyan, sobrang linis yan dati. Din nakita namin itong bandang kasalukuyan na sa mahaba-habang panahon na rin, ganun na siya. Buti nga yun mga ka-journey, nabawasan na kasi dati-rati mula doon sa bakod nung nakita niyo po nung nakuhanan ko siya ng video nung unang upload, hanggang doon yan ang basura, tapos sobrang taas. Buti nga ngayon na unti-unti nang nabawasan. Kaya may bakanti kang makikita ro na lupa talaga, nakikita mo yung lupa na binibinta nga ng 250,000. Tapos may yung natira yung nandito banda sa may dulo, sa may gilid na lang. Kung tutusin, bawas na po talaga yan. Ngayon, yung mga nandoon sa gilid na yun na may mga gabundok pa na plastic, yun ang binibinta ng 60,000. Ngayon, ikaw na ang bahala kung paano mo ngayon mapapatino yun, kung matanggal yun. Kasi sobrang taas talaga. 60. Ngayon, napagtanto-tanto ko, sabi ko, habang nandyan pa yung basura, mura siya. Kasi 60,000. Sabi ko, mas mainam na muna siguro na huwag munang maalis lahat yan. Kasi 60,000 lang. Kasi pag oras na hakotin na nila, utay-utay yan, hanggang sa maubos yan, so wag na clear na yung area na yun, sumatotal, lahat na yun dun, 250,000 na. Wala na 60. So yun sabi ko kay Ate Mings, nag-usap-usap kami dito off cam.
Sabi ko, porsigihin na natin na makapag-provide tayo ng 60 habang andyan pa yung basura, andyan pa yung mga plastic na yan. Kasi pag oras na kukunin na talaga lahat yan, i-wash out na nila yan, wala na 60 yan. Sabi ko, doon na sa 250,000 na tayo, sobrang mahal na yun. Sabi ko, habang okay lang yung ganyan na nandyan pa yung basura kasi 60,000 lang, samantalahin natin yung pagkakataon. Yung makuha natin, bayaran natin kaagad ng 60, kung magkaroon tayo ng pera na 60,000, bayaran natin kaagad, and then pwede na natin lagyan ng talasok lang dyan na katunayan na ito mayroon na magmamayari at the same time siyempre ipapaalam din naman natin yan doon sa yung pinakatenan nga nagbibinta ng lupa na wag nang galawin tong area na to, ganun. So para hindi na maagaw ng iba kasi daming nagtatanong na doon. So siyempre sa tingin ko tumitimpo lang o bumubuelo lang din. Kumbaga ngayon wala pa, pero totoo may nakabili na ng 2 lote doon sa parte na yun na binanggit ko po. May mga basura, may 2 lote na siyang kinuha. Ang isa nga nabuo na napaikutan na ng hollow block at mayroon ng bubong. Buo na talaga siya. Oo. So ibig kong sabihin, darating ang isang araw na maalis talaga yung mga basura na yun doon. Maalis talaga yan. Ngayon pag naalis yan, hindi na 60. So sabi ko kay Ate May, gawaan natin ng paraan na nabayar natin yung 60. Sabi ko kasi yung mga paligid nga ang gaganda na yung mga sa tabi okay naman na mga ka-journey, okay na. Sabi ko kunting lang ito, kunting kumbaga tiyaga lang ang kailangan dito. Din yan, ma-solve din yung problema na yan. Sa ngayon, ganyan pa yan, pero darating ang isang araw, titino din yan mawawala din yan, gaganda at gaganda yan. Kasi yung mga nasa paligid, ang gaganda na ng bahay. Tapos yung dati namin kasama sa trabaho, hindi ka namin sukat akalain na matagpuan namin siya doon, makilala namin siya doon. O okay naman ang kanyang bahay, ganon din naman yan dati. Ganyan na ganyan din. Sacrifice nga lang, sabi niya, sacrifice lang ang kailangan mo dyan. Pagkakataon na rin yan na makakuha ka dyan kasi mura pa nga siya. Kung tutusin, mayroong 60,000 sa panahon ngayon, mura na po yun kung tutusin. Kasi mahal naman talaga na ang lote ngayon. Baski rights lang, mahal pa din talaga. Tapos banggit naman doon ng mga tiga roon ay may 6 na Chinese ang nagki-claim diyan ay sabi hindi raw nanalo kasi wala nga raw sapat na papilis. Kasi nga ang pinaka-may-ari, ang pinaka-original na tenant niya noong araw ay patay na rin. Ngayon ang nagtitenant yung anak ngayon ay lulong-lulo na rin, matanda na rin. Tapos wala na daw talagang wala na raw talagang nag-claim sa lupang yan. Matagal na panahon na. Kasi ang kanyang lolo ay yung kauna-unahang tenant ay 70 years old. 70 years na nilang hinahawakan ang lupa na yan. 70 years 70. Hanggang ngayon ay wala nang nagkiklaim. So 70 years na until na wala pa rin nagkiklaim. So ibig sabihin na yan, under government na kung tutuusin. Kumbaga under government na yan, wala nang wala na talagang nagklaim ultimo daw mga biting anak, wala na daw talaga. So ibig sabihin pagka ganun kasi, pag wala nang magkiklaim yan, sa madaling sabi naka-undergo na sa government yan. So nasa kumbaga pwede mo na siyang ilapit sa barangay para kung gusto niyong patituluhan, pwede yun. Parang katulad lang din yan sa dinirahan ko doon sa una doon sa itong huli pala na yung nabenta namin, rights lang din yun Pero ang sabi sa amin noon,
pwede mong patituluhan yan, sabihin mo lang sa barangay para matulungan ka. So ganun na ganun din ang system doon sa yung natagpuan namin na lote. Ganun na ganun, wala nang nagmamay-ari kasi. So ibig sabihin, ano na yan, ano na ng government yan. Sa barangay pwede mo ilapit yun. Kasi ang kaganda nga ng bahay ng iba doon eh. Mayroon naman doon, ibibenta, inoffer sa amin ng babae na lumapit sa amin. Bahay na siya, titirhan mo na lang, kalahating milyon naman. Sobrang taas naman. So ngayon, ito ngayon ang pagpupursigihin namin ni Ate Meng. Kachot ni. At sabi ko nga kay Ate Meng ay push pa, vlog pa tayo ng vlog. Huwag lang tayo tumigil sa pagbablog. At maraming salamat din po sa inyo, mga ka-journey namin minamahal. Thank you din po sa inyo dahil sinusuportahan niyo pa rin kami. At sana patuloy niyo pa kaming tangkilikin. Ano po, mga ka-journey namin minamahal. Sana po at tuloy-tuloy lang ang suporta. Ano po ang hinihiling lang po namin. Kasi pagka maka-revenue tayo ng maganda-ganda, malamang sa malamang talaga makukuha natin sa madaling panahon. Ano po mga ka-journey, yun lang ang aming ano ngayon, punterya ni Ate Mings ngayon na makakuha muli kami ng lote kahit rights lang tulad din ng araw. Kasi ang mga natirhan ko dati, mga rights lang din naman ang karamihan. Ano po? So malaking bagay na para sa akin yun, kahit rights man yun, basta sarili mo. At sa tingin ko, yung lugar na yan, wala pa yan, walang ano yan, maayos yan. Sa tingin ko lang, kasi ang dami na nakatira doon hanggang ngayon, andyan pa rin naman. Ako mga ka-journey. Kasi yung likod niyan, yung bakanting lote niyan, ang gilid nun, karugtong yan doon sa aming tinirhan dati sa may kabila. Ang dati namin tinirhan. Yan ang karugtong yan eh. Nagkaroon lang kasi ng bakod yan dito sa may pagitan. Di ba po, yung maraming basura na yun sa unahan. Nagkaroon ng bakod yan dyan na ang makakadaan ay tao na lang. Dati-dati, tagusan lang namin yan ni Ate Mings. Maglakad kami dyan, maghanap ng panggatong. Tapos, mag-iigib ng tubig. Kasi nung araw, ang hirap ng tubig doon sa tinira namin. Naghanap pa kami kung saan kami makakahanap ng mayroong puso. So, yung lugar na yan dati, mapuno yan. Nung araw. Yun nga, yung kabuang, yung area na doon sa unahan. Kasi subdivision dyan, ano yan eh. Tag nito yung village ba? Village. Dating ano yan, nung araw palayan. Kabisado ko yan kasi ang tagal ko na rin dito sa Bagumbong na ito eh. Ang tagal na rin ako dito. Dati mga palayan yan dyan kami kumukuha ni Ate Mings dati ng panggatong nung si Dindin ay maliit pa. Kaya alam ko yung lugar na yan. Tapos ito na ngayon, naging ganyan na siya. Naging tambakan ng basura. Nagulat nga ako, sabi ko, grabe, ang basura gabundok na. Pero para sa akin, pabor sa akin yun, hanggat nandyan pa yung basura, pabor sa akin yun, kasi 60. Sabi ko, tayo na lang ang magutay-utay maglinis niyan. Sabi ko kay Ate Ming. Sa Ate Ming naman, tinanong ko rin siya, ikaw ba ay willing ka ba sa ganong status na lugar? Kasi yan, ano talaga yon, squatter talaga kung tawagin, no? Squatter talaga yon. Ang sagot naman niya, diyan naman tayo galing dati, sanay naman tayo sa ganyan eh. Sabi ko, sige, pag-ipunan ka ako natin para makuha natin yan. Pero sabi ko, kung sakali man makakuha din natin yan. Pero gusto ko pa rin may bahay ako ng probinsya, sabi ko kay Ate Ming. Kasi mas
pabor na sa akin ang mamumrobinsya sa ngayon o sa probinsya titira. Sa edad ko na to, next year ay 50 na ako. So ibig sabihin, hindi na tayo pabata. Papunta na talaga tayo sa pagkatanda. Habang may buhay pa tayo at lakas na ipagkaloob ng Panginoon Diyos, ay natural, tatanda tayo. So hindi na angkop sa akin ang mag-Metro Manila. Kung sakali man na kuha namin yung loting yun, ay pangunahin talaga sa mga bata na lang. Kasi ang mga bata talaga, pag naghahanap buhay yan, ay malamang dito sa Metro Manila talaga yan. So yan ang pinaka mainam o pinaka the best na makuha namin yan kung sakasakali. Kasi sa access ng trabaho ay malapit dito, malapit ang mga bata. Hindi na yung titira ka ng probinsya tapos maghanap buhay din ng mga bata dito din sa Manila. Di ang mangyayari, mangungupahan din sila kasi wala kang bahay dito eh. Pero kung may tirahan kang ganyan, maski man squatter yan o rights lang din yan, kung hindi ka naman nag-upa ay malaking bagay. Yan ang akin, sabi ko, okay lang yun para sa mga bata na lang. Kasi pagdating talaga ng panahon, mamurbinsya talaga ako eh. Mamurbinsya na talaga ako. Hindi na ako angkop dito sa syudad. Mga bata na lang. Kasi yung mga yan, magsipaghanap buhay talaga yan eh. Kung nandun sa probinsya yan, maghahanap yan dito sa metro. Kasi di hamak na mas mataas ang rate dito sa sweldo kung ikukumpara sa probinsya. So malamang talaga dito sa Maynila ay magtatakbuhan ng mga yan. So para sa akin, pabor kung makakuha ako ng lote dito sa metro. Meron din dito sa metro. Kung hanggat meron dito sa metro, meron din sa probinsya. Para meron din bakasyonan ba? Uwi ka sa probinsya, pwede ka bumakasyon dito sa metro kasi meron kang bahay matutuluyan. So di ba mas okay lang kung ganun. Pero hindi ako tumitigil mga harap na magkaroon ako ng bahay sa probinsya. Kasi para sa akin talaga yun ang pinakadabis eh. Kanya lang, yun nga, sabi ko, hindi po pwede sa mga bata, sa ko lang kasi mga bata talaga, maghanap talaga ng syudad din eh. Pag nagsipaghanap buhay na po lahat yung mga yan, dito sa metro tatakbo yan. Kaya yun, kung hindi muna namin yan talagang itinatak sa isip namin sa ngayon, basta yun, sapat na nakita namin muna yun. Wala kaming iba ngayong i-focus sa aming sarili muna sa ngayon. Paano kami ngayon kikita ng maayos? So yun ang amin ngayon na tututukan ni Ate Mens, dahil hindi kami talaga aasa sa YouTube ngayon mga ka-journey, kasi nakikita namin ang takbo sa YouTube ngayon mahina talaga. Ngayon ang gagawin namin ni Ate Mens, itong pagsahod namin mga ka-journey, malapit-lapit naman magbalik kami sa pagtitinda. Pero hindi pa namin ma-sure kung magbabalik kami sa pagugulay, kasi medyo subok na kami dyan sa ganun na talagang mabilis kaming malalantaan ng mga dyan, gulay, madaling mabubulukan ng mga prutas. Hindi pa namin alam kasi kung wala naman kami sapat na pwesto, parang ganun lang din ang senaryo ng una nilako mo, pero hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon ay buminta. So ibig sabihin mayroon talaga natitira. Ngayon ang gulay o prutas kaya sandali lang yan malanta. Halimbawa ang gulay mo ngayon hindi mo siya napaubos, ibabalik mong lako kinabukasan. Minsan pag nakita ng mga customer iaayawan kahapon pa to oo nga po, hindi naman naubos kasi gusto ko kasi sariwa Yan. Sa palengke na malaking palengke, laging sariwa gulay na doon. Bakit kamo? Naubos din kasi kagad So walang nai-stock. Pero ang sabi naman natin ay ilalako, at saka yung naisip niya na ilalako yung itlog daw, mayroong mantika na ganyan, mayroong mga asin na nakaripak. Yung asin ginagawa na namin dati yan habang nagtitinda rin kami. May mga asin, kumbaga kumpleto nga nire-repack din namin yun. Kumikita din kami dyan sa asin, kahit ganun lang yan
yung pagtitinda ng asin. Magandang kitaan dyan. Kasi sandali lang maubos ang asin mga ka-journey. Oo, sandali lang maubos yan. Gamit na gamit nga yan eh. Pag nagluto ng ulam, gamit talaga yan eh, asin. Kaya pag bumibili kami sa bago silang dati, sako-sako. Pag bumibili kami, tapos nire-repack namin. Yan. Kasama namin sa lako yun. Yan ang ano namin ngayon. Pero ang sabi kasi niya nga, na hanggat. So yun po mga ka-journey, inayos ko lang yung ano, yung camera. Pinaano ko muna. Pinalamig. Sobrang init, parang sasabog yung camera sa sobrang init ay. Ano na talaga to, battery na talaga problema nito. Pero ilang carry pa naman. Sabihin yan, mabibilan din natin yan. So yun lang mga ka-journey namin minamahal. At tiyaga lang tayo sa ngayon, no? Tiyaga lang tayo sa ngayon. Positibo ang aking pananaw mga ka-journey namin minamahal. Positibo ang aking pananaw na muli akong magkaroon ng sariling bahay. Hindi ako tumitigil yan sa pangarap ko na yan. Hindi ako tumitigil. Makakamit ko to. Tiyaga lang. Lahat naman ng bagay makuha naman yan sa dahan-dahan, hindi sa biglaan. Ano po? Basta ako, positibo yung aking pananaw sa bagay na yan, na makakamit din namin ni Ate Mings yan. Yung si Ate Mings niya, ang pagsalitain mo maluwa-luwa minsan. Kasi sabi nga niya, maalala ko dati, sabi niya, na maraming bisis din kaming nagdaan sa mga matitinding kahirapan, no? Tapos pagka naisip niya yon, yung bagay na yon, na yung nakapagpatayo kami ng bahay, na kami lang naman wala namang tumutulong sa amin mga ka-journey. Wala namang tumutulong sa amin noon kami lang talaga gumagawa ng paraan, diskarte. Paano kami noon na nakapagpatayo ng bahay? Wala namang mga kamag-anak na tumutulong talagang tuwiran sa amin kami lang naman. Basta ano lang, ginawa lang kasi namin, utang, bayad, loan, uli, bayad, loan na naman ulit, ganun. Loan sa mga kung saan-saang mga ahensya ng gobyerno tulad ng STS, Pag-ibig, din sa mga kumpanya. Kasi sa mga kumpanya may mga loan din dyan sasali kami sa mga yung tinatawag na paluwagan. Sali ako niyan. Linggo-linggo, 1,000, yung mga ganyan. Tapos magpahuli ako sa yung pagtanggap, para kasi pangit pagka yung pag sali ka ng paluwagan tapos ikaw agad una makatanggap, ay tapos pag naubos ng pira sige ka babayad. Pero pag ikaw na sa pinaka-last pagtanggap mo, wala ka ng manibago na lang ulit. Ganyan dati, minsan tumatanggap ako niyan, sali ako ng paluwagan, minsan makatanggap ako ng 20. Mayroon kaming ang withdrawhan ay 20, ganyan mayroon na naman ulit ako pang panibagong pambili ng mga gamit o materialis. Matagal siya natapos, pero natapos talaga. Ayun, ganun lang. Ngayon, ganito uli ang senaryo namin ngayon. Talagang pagtitiisan talaga namin to ngayon. Kung kinakailangan maghigpit kami ng sinturon para lang kami makapag-ipon, gagawin talaga namin to ngayon. Bahala na kung magtalbos na ng kain ito araw-araw. Kung pupwede lang, sige, bira. Kung saan kami makakatipid, bira. Tipid kung tipid, magtipid kung magtipid. Kailangan
Eh, sabi niya, Ate May, sige. Gawin natin tong, ngayon. Yung goal na to ngayon. Kailangan natin ma-achieve natin to. Hindi ko kaya natin yan, ma. Sabi ko sa kanya. Kaya natin yan. Wag lang tayo, basta ang atin, wag lang tayo magmamadali. Kasi parang, kung halimbawa, isipin mo sa, lagi, sa isipan mo na, gusto mo na kaagad, ganito, ganyan na agad. Wag, ka lang, mai-stress ka niyan. Sabi ko sa kanya, mai-stress ka niyan. Ano lang tayo, kung ano lang yung flow, kung ano lang takbo ng panahon, doon lang tayo. Kasi, di ba natin alam kung ano yung magiging takbo pa ng panahon di ba? Malay ba natin, mayroong pagkakataon na maganda ang takbo ng ating revenue, di ba? O di, tabi agad ng malaki. Yan. Kung medyo mahina, medyo alanganin na, di, tabi lang din ng kaunti. Ganun lang sabi ko sa kanya. Huwag nating pirsahin kung hanggat maaari. Sabi ko nga sa kanya, kasi ang gusto niya nga sana, kung kinakailang ipangutang namin para makuha na namin kaagad yun. Sabi ko, wag muna, relax lang kako. Sabi ko, wag mong madaliin. Huwag madaliin kasi kung kukuha ka rin kung ipangutang mo rin yun, ay natural, tutubo din yun, malaki din Yung 60,000, ang laki ng tutubuin dyan. Baka hindi lang, baka abutin pa ng 70 o 80,000 ang tutubuin dyan. O palagay natin 70,000 mutubo na 70. Malaki pa din yun. Sabi ko, relax lang ako. Utay-utayin mo natin. Magtabi lang muna tayo ng magtabi. Pagka halimbawa kaya na nating ipangutang yung kakulangan, tsaka lang natin muna gagawin yung uutang tayo. Pero hanggat makapag pa naman tayo, tabi-tabi muna tayo ng gawin muna natin yung pagtatabi. Sabi ko sa kanya, sige, call ka mo. Di ka ako, kung kinakailangan, makahanap tayo ng isang upuan. Kasi sabi nga niya, alis daw dito. Kasi nga, sa tubig to sobrang mahal. Pero ang bahay lang ay 3,500 lang. So, parang sabi ko sa kanya, parang halos parehas lang din ang labanan. Pupunta ka doon sa kumpleto ang may sariling kontador, may sariling kontador ng kuryente at may sariling kontador sa tubig. Kung ang upa naman ay 5,000, 6,000, hindi parang ganun din ang suma total. Dito 3,500 lang, kaya lang dito sa tubig tayo medyo nalalakihan. Sa kuryente naman, wala naman masyadong problema kung sa kuryente. Dito lang talaga sa tubig, sobrang taas talaga ang tubig dito. Parang katumbas na rin siya ng halos ng upa ng isang bahay sa isang buwan. Lagpas pa nga grabe, sabi ko, ang tindi ng tubig dito, sobrang mahal naman. Yan ang inaayawan ni Ate May ngayon. Kaya gusto niya lumipat. Di sabi ko, kung lilipat nga tayo, paano na? Kung doon din tayo mapunta sa mataas na presyo ng bahay, wala rin tayo maiipon sa malamang. Sabi ko sa kanya, di ka, kung pag-aralan mo natin mabuti kung anong pupwede. Huwag mo na tayong ura-urada. Kasi ang totoo, itong 3,500 na ito, sobrang mura na talaga ito. Sabi ko sa kanya, bihira ka na makakita ng paupahan ngayon na 3,500 lang. Bihira lang talaga mga kadurni. Kung sakaling meron man, baka yari sa kahoy. Tas maliit pa. Ito kung tutuusin kung ko dito, medyo malaki na ito medyo malaki na ito kung tutuusin. Tapos bato pa. Kumbaga, sa pagtsatsaga na lang ang kailangan dito. Kumbaga, itong sa tubig, siguro gawaan na lang talaga siya ng paraan kung ano pang pwedeng gawaan ng paraan para bumaba lang. Kasi kami dito, ang ginagawa kasi namin dito, nag-iimbak kami ng tubig dito sa drum. Ngayon, nung nalaman ng may-ari ewan ko kung tama yung kanyang binanggit ni Mrs. sa akin na dapat daw hindi ganon. Nagtitipid nga tayo Kasi ang ginagawa namin, pag binuksan namin yung tubig dyan sa gripo papunta dito sa drum, sobrang bagal lang ng
daloy ng tubig, hindi namin binubuelo. Kasi pag napuno naman na ito, di na kami gagamit dyan ng gripo, dito na kami gumagamit sa drum. Hindi kami gumagamit dyan. Kumbaga pag naghugas ka dyan na parang naka-open lang yung gripo, hugas ng ganyang plato, grabe katakaw sa tubig yan. Hindi na namin ginawa. Kasi unang-una, di rin namin talaga magamit ng dire-diretso yung gripo na yan dyan sa may lababo kasi barado itong lababo nila. Nalalaglag yung tubig dun sa may ilalim. Sinasahuran na lang namin dyan ng langgana sa ilalim o kaya timba dyan sa may ilalim. Kasi may problema siya. So, hindi na talaga kami gumagamit ng gripo. Ayan. So, dito kami sa drum. Mag-ipon muna kami ng drum, tubig dyan sa drum. Hindi na kami magsasalok. Parang tinuring lang namin na parang wala kaming gripo. Ba, anong araw? Wala namang gripo. Patubig lang sa drum din talaga. Yung nagdi-deliver sa mga yung delivery sa tangke. Ganyan naman talaga kami dati. So, sanay kami sa ganyan, yung parang tabuin mo yung tubig niya sa drum. Sanay kami niyan sa ganyan. Eh, sabi ko kay Ate Miss, pag-aralan natin mabuti. Kasi dito lang naman tayo sa tubig naging problema eh. Pero dito sa bahay, okay naman eh. Kasi 3.5 lang ito eh. So, yun, sabi ko, babalansin natin mabuti. Sabi ko sa kanya, ulipat ka nga doon, kumpleto lahat. Pero ang upa naman eh, 5,000, 6,000. Pinakabababa yung 4.5. Eh, kako halos ganun din. 3.5 ka dito. Shall we say 4.5 ang makukuha mong upa. So nadagdagan ng 1,000. So bali sa 3.5 nadagdag 1,000. Eh kung kumukuryente ka rin doon ng ano. So parang ganun din, halos pare-paras lang din ang labanan. Kunting diferensya lang din naman. Sabi ko kay Ate May, sabi ko, pag-aaralan mo natin mabuti. Kasi pag magpalipat-lipat tayo at ang malipatan natin as mas higit pa rito, mataas pa rito, hindi pa rin tayo makakaipon yan. Tayo makakaipon. Yun ang sabi ko sa kanya. Eh, mag-aaralan natin mabuti. Huwag tayong ura-urada na lilipat agad tayo. Tapos, pagdating doon, baka na naman yung mga patakaran. Diba? Dito kasi patakaran dito, bawal ang pit, no? Pwede magalaga ng hayop. Tapos sabi, kailangan gumamit ng gripo. Hindi pwede nakahos. Yung gano'n. Kung tama yung binanggit ni Ate May sa akin. Sabi ko, bakit naman kako tayo pagbabolan? Huwag na tayong gumamit ng gripo. Kung kinakailangan dyan tayo sa drum, sasalok, batay doon sa naimbak nating tubig. Kasi nagtitipid nga tayo. Bakit hindi? Bakit daw hindi pwedeng gano'n? Hindi daw pwedeng ganito dapat nga nakadrum. Kasi hindi daw pwede yung sobrang hina ang daloy ng tubig doon sa gripo. Kailangan open talaga yung sabi ko, bakit gano'n? Ba't nila kukontrolin yung ating kung ano yung gamit gusto natin? Eh, ewan ko lang hindi naman sa nagagalit ako. Kung patakaran talaga nila, wala man tayong magagawa. Kasi patakaran nila, pero para sa akin, nagtitipid ako eh. Di ba? Ngayon ang gusto ni Ate Miss talaga, lumipat. Sabi ko, bahala ka. Kung saan talaga yung gusto mo. Wala man akong magagawa eh. Kung kukontrahin kita, ay di tayo magkaintindihan sa bagay lang na yan, mauwi pa sa away natin yan, di wag na. Yan. So ayun, yun lang naman. Hindi rin madali nga talaga magpasya o mag-isip kung ano yung pwede. Pero ano naman, sabi naman ni Ate Miss sa akin yung sa 4.5 daw, makahanap kami ng 4.5. Tapos kuryente naman ay sariling metro, saka kung ang tubig naman ay sariling metro, ay malamang sabi niya, ay makatipid-tipid pa rin tayo. Sabi ko, sige. Sabi ko, kung saan tayo nakakaluwag, di doon tayo. Saan tayo komportable, doon tayo. Sabi ko, huwag nating pe-pressurein ang ating mga sarili kasi totoo lang makatunay ko minsan pag napag-isa ako, di ko maiiwasan din na mag-isip ng mga malalalim pa
Pagbaga yung nag-isip ka ng sobrang lalim, hindi rin makabubuti sa akin kasi yun eh. Kaya nire-relax ko ang sarili ko. Ang totoo, kapag tumatawag sa Tita Charmin sa amin, yan ang laging panay tinatanong sa amin. Okay lang ba kayo dyan? Baka mamaya stress na naman kayo dyan. Si Tita Charmin na lagi nag-alala sa amin. Tita ng Australia, ako, Tita Charmin. Lagi siya nag-alala. So yan ay, sabi niya sa akin, pag tumatawag yun, huwag ka magpa-stress dyan ha. Kapag ka na-stress ka, kung sinong pwede mong isama dyan sa bahay, papunta dito, pumunta kayo rito. Ang sabi ni Tita sa amin, nga ka-journey. Grabe ang pag-alala ni Tita lalo na sa panig ko nga. Kasi si Ate Mings, kapag magkakausap yan sila, pag tumatawag si Tita, nangungumusta eh. Musta si Kuya Noy? Siguro magbanggit din siguro ko na yun, stress na naman Tita, stress na naman kung nag-iisip na naman akong ano-ano. Ganoon kasi ako kuminsan nung pagka yung lalo ako nag-isa nga ako, tapos minsan ako makita niya ako dito, minsan masilip niya ako kasi pinsan nag-ilit ako dito lang eh, tapos nandun sila, nasilip niya ako rito. Lalim na naman ang inisip mo, gano'n na naman yan. Sabi ko, ano lang to, normal na naman mag-isip tayo kung ano yung pwede sa buhay natin eh, sabi ko eh. Hindi maganda yan. Ayan, pag nabanggit niya si Tita sa akin, magsasabi niyan. Kaya na huwag kang magpaka-stress ko hindi makabubuti sa iyan. Kaya kailangan ka lang, relax ka lang, kumbaga think positive lang. Huwag mong intindihin yung mga bagay-bagay na nakaka-stress sa iyo. Kapag ganyan, stress ka, punta ka rito sa akin. Ganun yung si Tita ng Australia. Bilib din ako sa ugali nun si Tita. Bilib lang din ako doon. Ang si Tita kasi, mga ka-journey, ay hindi talaga siya pure Pinay, no? Hindi. Pure American siya, mga ka-journey. Dito lang siya lumaki sa Olongapo, sa kabatiran ng marami, Ang Tita Charmin o Tita ng Australia ay pure American. Ang nanay niya ay Black American, pure American. Din ang kanyang asawa ay ganun din. Ang kanyang tatay ay American din. So, nagulat ako, sabi ko, ba't ang husay mo magsalita ng Tagalog, Tita? Dito ako lumaki. Dito siya lumaki sa Olongapo. Nadala siya ng Australia, pero naabalik din siya dito. Tapos yung kanyang panganay na anak ay dito nakapagtapos ng college sa Olongapo. Sabi ganun. Ang husay niya magtagalog talaga, as in. Yung talaga akala mo pure Tagalog siya, pero hindi siya pure Tagalog. American sila. Si Tita. So yun nga, ang gusto ni Ate Mings na makapag-provide kami ng isang produkto na hindi ba nabubulok, no? Tulad nga yung sinabi niya, mantika, yung asin, itlog, yung mga ganun, or either iba pang mga produkto na po pwede. Sabi ko, sige, try natin. Pero mainam pa din yun siguro kung mayroon pa rin tayong mga gulay-gulay, mayroon pa rin, hindi pa natin pwedeng isang tabi yun kasi sayang din yun eh. Naglalako rin lang naman tayo, hindi samantalahin natin, pero sa paunti-unti hindi tayo kumuha ng katulad nung dati na kumuha kami ay sobrang dami, mga ka-journey. Ang sarap naman kasi talaga magbinta ka o magtinda ka, mag-display ka sa isang tindahan mo na yung bang swak-swak talaga ba, kumbaga
sobrang dami, di ba? Ang ganda kasing tingnan talaga. Pag kayong maglata ka dyan na bulto-bulto, sobrang dami talaga. Masarap siyang tingnan, ganda siyang tingnan. Kumbaga para, so yan lang po mga ka-journey, hanggang dito na lang yung aking video, no? Kasi ano na, pumupukat-pukat na naman yung ating camera mga ka-journey. Salamat po ng napakarami sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na ito. Ano po, bilang info lang ito sa mga plano namin ni Ate Mings para sa ikagaganda, no? Ikabubuti o para sa pamilya, ano po. God bless po sa ating lahat mga ka-journey namin minamahal. Maraming salamat po. Bye bye.